Sa umpisa medyo tatamarin ka pa kasi syempre yung unang try mo wala pa talagang benta yan. Sa lahat naman hindi naman yan instant. Pag ginawa mo may resulta ka agad eh. Anong ulit madam yung pang ano dito? Pang ADV? Yun, ito yung pang ADV 160 natin. Ang kailangan mo dito sa Pilipinas, diskarte. Paano ka makakuha ng additional income? Happy birthday! Happy birthday! Yellow basket. Yellow basket? Ito yung mahilig umakyat eh. Tama dito. Ang kinikita ko sa TikTok shop in a month nasa ayun. Hello guys, what's up? Good morning. Ngayon ay araw ng linggo guys. On the way na tayo sa Bulacan ngayon dahil tayo ay mag-aanak sa binyag ng ating kapatid na si Chili. Siguro alam nyo naman kung sino si Chili. For sure marami nakakilala doon kay Brother Chili kasi siya lang naman yung MC Taxi na lagi nagpapakilig, lagi may angkas na ano, chika bebe. Idol yan si Chili. So kinuha tayo ni Chili na maging ninong sa kanyang anak. Eh sino ba naman tayo para tumanggi, diba? And mga kasama natin halos yung mga kumpare natin. Yan, sila mga ninong, sila Jay, sila Alni, sila Rody, sila Ninong, Ilotsky. So usapan namin 9 o'clock sa Dunkin Potrero, pero mukhang di tayo abot 8:30 na. Hindi tayo ng gising. So dapat mag-big bike ako, magdudukati tayo. Kaso lahat daw sila, wala naman tayong makakasamang naka-big bike doon. Might as well, drink na itong ADV natin. Tapos konting ano lang din, update. Kasi lagi na nagsasabi sa video natin na marami nagko-comment na lagi na lang daw Ducati ang ating ginagamit or bina-vlog. Okay, di mag-i-scooter tayo ngayon. Pero for now, pagas muna tayo. Ito lagi nagpapagas sa ano eh. Ano ba tawag dito? Sa Anvil 95 boss, 95 full tank. Pakita ko lang sa inyo guys itong bili kong carbon cleaner. Kasi yung odo nitong ADV natin nasa 10,000 na. Kasi ito carbon cleaner, nakita ko lang to kay Moto Beast eh. Ito daw yung parang hindi ka na magpapak. Sa Honda daw kasi bihira ka or hindi ka muna kailangan magpa FI cleaning. Ito lang daw, bibigyan mo lang daw ng shot nito. Matapang to guys. So sakto 3 bars na tayo. Sa kanya nilagay niya 2 bars pa lang eh. Tapos kaya daw, so hindi mo na kailangan magpa pag nilagay mo na to, hindi mo na kailangan magpa FI cleaning. So yun, nabili ko lang sa Shopee yun. Mga nasa lang 200 pesos lang yung kasama ng shipping. Full tank 95. So managtatanong din, yun din yung ginagamit kong octane para sa ADV natin ever since 95. Of course, bago tayo pumunta sa ating pupuntahan, so muna magpasalamat sa ating ginagamit na gulong na Quick Tire Dual Cruiser Sports. Big shoutout sa Quick Tire Philippines. And syempre sa ating suspension, kaya ganito tayo bumangking tsaka malaro yung suspension no? Dahil sa TRC naman yan, TRC Racing, na which may bumili na sa akin sa TikTok shop natin. Yung 395mm na TRC Racing full adjustable. Pinagkaiba na talaga niya guys yung mga yung mga knobs tsaka yung sa baso, yung pagkakapesto ng baso. Kapag uusapan sa mga adjustable, yung mga compression rebound ganyan, kompleto rin yung nasa 8,000 plus. Yun lang naman ang pinagkaiba nila. When it comes to performance, parehas lang naman sila na binibigay ng X series which is itong nasa 11,000 na gamit ko, nasa 365mm, and yung nasa 8,000 plus na RC na full adjustable full na 395mm naman. So you have guys the liberty to choose naman. So kayo nung bahala dun guys. Habulin na natin yung 9 o'clock guys. EDSA tayo, EDSA gaming tayo. Teka, magsa-sounds muna tayo. Medyo mahaba-haba yung DD Potrero eh. Sounds tayo para malupit. May natin ang Freedcon FX syempre. Music natin medyo dapat magpapabilis ng ating puso. Patugtog tayo ng Dansa Kuduro. Good morning. Kayo pa lang? Siyempre. Okay guys, Didi Potrero tayo. Ganda rin pala dito. Tapos kasama na natin sila Alni, si Ninong Ilotsky, si Boto Calvo, tsaka si Pawe. Ay, may magandang kwento pala ako dito. So may kwento pala ako sa inyo guys. Ito si Pawe guys, dating rin to, MC Taxi. Tapos ngayon, iniwan niya yung MC Taxi kasi dahil sa Yellow Basket. Ito mga to kasama natin. Tulad ni Pawe, na-influensyahan tayo ng mga kasama natin sa Yellow Basket. So kwento pala sa inyo yun guys, kasi napakagandang kwento nito. Siya gamit natin, yung ADV natin, ADV 160. Sa mga kasama natin, Aerox 155, NMAX 1. NMAX ano na to? NMAX 230? Hindi.
Ha? Ano lang, super stock Super stock? with racing ECU. Humble. Super stock with racing ECU. Tapos itong kargado na Vario. Tapos yung PCX 160 niya na Moto Albo. JVT na rat look. Tapos MTRT yung kay Pawe. Ganda nung kay Al na ano, M3. 95cc. Ganda oh. Tapos JVT naman kay Ninong Elots. So time check guys is 9:50 ang oras ng ating anong oras nun? Ang oras ng Binyag guys 10 o'clock. For 25 minutes away from here dito sa Duncan Potrero. Unahin natin sila dahil di natin alam yung simbahan. Yun oh. So yun, makakwento ko lang yung Yellow Basket journey natin. Ito pala, mag-isilbi tong siguro hindi ko lang kung motivation sa inyo to or inspiration. So mga naghahanap ng mga extra income dyan, kung paano magkakaroon ng extra income. Hindi ko naman sinabi na pag ginawa nyo tong sinabi ko 100% pwedeng mangyari sa inyo or pwedeng parehas tayo ng resulta. Pero wala namang masama para i-try. Walang mawawala kung hindi nyo i-try. Pagka wala namang naging resulta, technically wala naman nawala sa inyo. Pero kung may nagkaroon ng resulta, mas better, di ba? So makakwento ko lang. So itong grupo na to, itong Team Panda, tagal ko na nakakasama to, mga more than a year na rin. And sila talaga nagturo sa akin kung paano dumiskarte sa social media ng may income. Dati kasi talagang bukod sa YouTube tsaka Facebook, di ba? Technically yun lang naman ang source of income natin or other source of income natin when it comes to social medias. Na hindi ko alam, may ongoing na pala that time sa TikTok. Yung TikTok affiliate. Na nung napasama tayo dito, nung na-introduce tayo or nakilala natin tong Team Panda via si Rudy, pinakilala sa akin ni Dems itong mga to eh. They're very welcoming, very supportive ever since. Sobrang bait ng mga nandito sa grupo na to. Pantagal ko na nga sa TikTok din that time. So parang diba yung unang account pa natin, yung 200,000 followers pa tayo dun. Sabi ko sayang naman yung followers natin. Tapos nakikita ko sila ninong that time na nag-Yellow Basket. So medyo na ako curious na, pero di ako marunong. Nung nakasama ko nga sila, tinuruan nila sila nag-set up ng affiliate account ko. Then after nila kalikutan yung account ko that time, yun na, naban. The joke lang. Sige lang, okay lang. May kasalanan. Nagkaroon tayo ng affiliate account, then nagtry tayong magbenta doon. Hindi mo naman agad makukuha talaga sa umpisa yan. Sa umpisa medyo tatamarin ka pa kasi syempre yung unang try mo wala pa talagang benta yan. Sa lahat naman hindi naman yan instant. Pag ginawa mo may resulta ka agad eh. It takes a lot of consistency, it takes a lot of effort. And that time nung sinet up nila yung account ko na parang hindi pa ako naka-scooter nun. Talagang naka-big bike pa ako nun. Tapos bihira na ako sumasama sa tambike nila dati. Usual na tambike nila sa gabi sa Duncan Barangay. To cut the story short, bumili tayo ng scooter, nakakasama na natin sila sa mga tambike ng ganyan. Actually sila nagbigay ng confidence sa akin na mag-content ng mga regarding sa Yellow Basket, kung paano umarte, kung paano siya maging effective kumbaga. So nakikita ko na yan sila ninong kung paano nila ginagawa. Nag-adapt ako kasi nakita ko na rin ginagawa nila Rudy yan. Walang masabi ko kasi inyo, walang masama mag-try. Wala namang mawawala kung itatry natin. Pinapanood ko paano na ginagawa. So gawa lang ako ng gawa ng mga Yellow Baskets, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng ibenta. Lalo na nung nagkaroon tayo ng ADV, ano yung mga pwedeng i-affiliate, pwedeng makatulong sa iba nating ADV users, like yung mga side mirrors, yung mga big fender, yung mga small stuff. Yan, try natin ibenta, try natin mag-collect ng mga videos, then post, consistent na mag-upload hanggang sa nakapagpundo tayo ng mga videos na post. Yun, like I said sa umpisa, wala pa talaga yan. Pero dahil sa consistency na pag-upload, makikita mo na yan, may mga konting resulta na yan. Mga tipong 50-50 pesos hanggang sa maging 200 pesos per day, 300 pesos per day. Per day yun guys ha. So technically in a day, meron kang 300 pesos na income. Not bad. Hanggang sa na-reach natin yung 1,500 per day. Pero don't get too excited na laging ganun. Siyempre may araw. Parang ka na rin kasi nagninegosyo dito na ang effort mo lang, gagawa ka lang ng video. May mga araw na mahina benta, may mga araw na malakas. Sa part namin, pag may benta ka ng 1,000 pataas or umabot ka ng 1,000 pesos, pretty decent na yun per day. Ang kinikita ko sa TikTok shop in a month, sabihin na natin, nasa 20,000 additional income sa akin yun prior dun sa corporate natin. Di pa ako masyado masipag nun. Tsaka di pa ako ganun kagaling ha. Di ko naman sabi magaling kasi ako dito eh. Ang magagaling talaga itong mga tong kasama natin, mga pioneer ng TikTok shop to. Mind you guys, na may kasama kami sa Team Panda na sa 3 months, 4 months na siyang kumikita ng 150,000+, di ba?
Tapos guys, ewan ko kung di pa kayo ma-inspire, knowing na mas mataas pa ang following natin kaysa sa kanya. Wala talaga sa followers to. More on how you deliver yung mga products na meron ka. And yung mga products na to, it's either bilhin mo, pero most of the time pwede mo siyang i-request for a free sample. Like tulad nito ni Pawe, laki na rin na kinikita na to dun sa TikTok shop. Dati nag-MC taxi pa yan, ngayon wala na. Di ba naman yung motor niya, no? Sobrang kargado, ganda ng mga parts na kinakabit. Tapos ang income niya sa TikTok shop lang. Ito si Ninong Iloski, buyer sa TikTok shop, main source of income TikTok shop. The mere fact na binubuhay ka ng TikTok shop is more than enough para magkaroon ka ng parang isang corporate job or magkaroon ka ng sumasahod ka per day na let's say minimum. That's above minimum na kinikita nilang lahat eh. To be honest, technically ang sinusupport ng TikTok shop nila is their luho, at the same time yung mga responsibilities nila, diba? Ako honestly yung kinikita ko hindi pa talaga enough eh, kaya hindi pa ako makapag-resign, hindi ako makapag full time sa pagiging content creator. Pero if I'm given the opportunity, kumbaga yung sahod ko sa TikTok shop is nagpas dun sa corporate job ko, why not? Kaya malaking pasalamat ko dito sa grupo na to, dito kila Ninong, kila Alni, kila Jay, kila James, sa lahat na bumubuo ng timpada, malaking pasalamat ko dyan dahil sobrang laking tulong talaga. Kaya tinan mo, ultimo si Rudy napatigil sa trabaho, diba? Dahil sa TikTok shop, dahil sa social media. Yun naman ang goal natin eh. Pero of course, kailangan mo pa rin i-weigh. You have to gauge din kasi if ever kaya rin kumikita ka na ng 60,000 3 months sunod-sunod, hindi ka pwede mag-resign kasi kailangan mo pakiramdaman yung flow ng account mo. Kasi syempre, hindi, like I said, it takes a lot of risk, it takes a lot of guts para karirin yung ganitong platform or ganitong career, TikTok affiliate or full-time content creator. Kaya yung mga pang-ride natin sa pang North Loop, doon ko na talaga kinukuha, diba? It's a big help eh. Dati kung huhugot ka doon sa sahod mo, doon ka kumakaltas. Ngayon meron kang other income na pinaghuhugutan nun. So kung yung sahod mo, yung natitira sa sahod mo, na-enjoy mo siya. Kasi aminin na natin din sa Pilipinas, nag-get rich pagka asa ka sa sahod mo solely, wala. Di talaga. Ang kailangan mo dito sa Pilipinas, diskarte. Paano ko makakuha ng additional income? Araw-araw grind. Talagang ganun lang naman yung sistema eh. Talagang diskarte. Kasi may mga kailangan ng kapital. Maswerte ka kung may kapital ka. Pero kung wala, tulad nung kaya ako, wala man naman masyadong kapital. Pagka pinakakapital natin ang ginagawa ngayon, talagang effort and time para mag-edit, gumawa ng contents. That's it. Kasi sila paring hype. Tinan mo, may kapital kasi sila. May vlog man o wala, they can run the business. They can earn, they can profit. Sa mga idol yan, sila paring hype, sila paring chicholo. Lahat ng mga nag-generate ng income, idol natin yung mga yan. At the end of the day, dumidiskarte sila para sa family syempre, para sa mga luho natin sa buhay. So kung ikaw sa TikTok ka, nag-iisip ka kung mag-affiliate ka, try mo na. Mag-ipon ka ng mga videos, then try mo i-upload. Upload ka ng upload. Yung mga unang upload mo, wala, lalangawin talaga yan. Pero malay mo, may isang video dyan sumabog, tapos may yellow basket, yun na. Tuloy-tuloy na yan. Dami na rin nakakapanood sa'yo, dami na rin nabubudol. Magulat ka yung nasa TikTok affiliate mo, lumalagpas na ng ano yan, nagpa-per day ka ng mga 1,000, 2,000. Ang dami ngayon sa Team Panda na dati ganito na yung kinikita nila, pero ngayon biglang may sumabog silang video, may nahanap, may perfect fit na product silang nailabas. Nag-3,000 na sila, nag-4,000, 5,000 per day, diba? At sa part namin, sobrang nakaka-proud yun kasi nakikita namin yung efforts nila eh. Nakita namin yung kung gaano sila ka-dedicated despite of their ginagawa din sila sa buhay. Mind you, may mga jobs din sila na ginagawa. Ay na, may lechon sa harapan natin, oh. Kurot kaya ako. Yung amoy nung lechon. Nandun yung buntot, oh. Kurot kaya ako. Pakurot, boss. Nakaamoy ko yung lechon, eh. Tanong natin kung pwede kumurot. Boss, pwede ba kurot ng lechon? Siyempre ready tayo. Kumpare. Saan galing? Ha? Saan galing? Siyempre, yellow basket. Yellow basket. Ito. Yung ama. Yellow basket. Pareho. Grabe. Ito yung mahilig umakyat ng ano, parkour. Here, hi. Hello. Hi, vlog. Hi, alrighty. Father. Ninong. Tapos na yung binyagan guys, punta na kami ng reception nila Chili. Nadagdagan yung mga kasama natin, si Donnie, tsaka si Richard. Oh, lokos oh.
125 yan. Ito pala si Aris. Nili ni Rody na Swift. Chili, thank you ah. Thank you. Sure ka ah? Ginawa mo kaming ninong ah. Siyempre naman, alam ko namang iba naman yung... Alam ko na yun. Sure ka ah? Ano? Ano? Grabe mga nagbubuhay talaga eh oh. Ninong Ilotski, grabe oh. Wakali, wakali. Alam mo pag nandito ka na, pag nakita mo na tong taong to eh, yung parang gano'n oh, BAM! You got me? Got me? Ayan oh. Pero laking tao nito oh. Ang dami rin pumupunta dito kasi ayun oh, may mga ganyan sila guys oh. Mga obstacle, nakita ko lang yun sa ano eh, sa Amerika, yung competition ng mga pang malakas yung katawan. Saan tayo pre? Mototown. Ano meron? Ano, birthday celebration ni La Cochera. Sayang nga wala. Nagtatanong pala anong ginagamit nating mga products sa EDV natin. Uy! YouTube to ha! Ang hirap send ko yung Boss S to. So, meron tayong mga ano dito guys, brake pads from Namban. Ito yung bago nila, itong SeaWorks. Ito yung nilalabas ko sa TikTok shop natin. Spark plug, motorcycle chain, syempre belt. Tapos ito yung quick tire syempre. Ayan o. Yan, meron sila dito for ADV tsaka ito. Ito yung ginagamit na sa ADV. Yan, dual cruiser sport. Ay, likod tama, 30 tas 14 sa harap. Anong alit madam yung pang ano dito? Pang ADV? Pang EDV? Yun, ito yung pang EDV 160 natin guys. So, ito yung kanyang classification. Posto nyo lang. Ayun, pang PCX 160. Ayan. A1Z and 210. Ayan, SeaWorks ang tatak. Powered by Toyota Chuso. Out may kumoto, kung buhay ka man, sana buhay ka pa. Magkano tip? Magkano tip? This is for the love of the game, bro. Grabe, for the love. Guys, ito yung nakakahanga dyan. Sila Miko galing pang Bulacan, pero all the way from Bulacan pumunta dito para sumuporta sa tropa. So ganun katlupit si Miko. Dahil si Brian lang sinuporta ko dito. YOLO Vlogs. Naman tayo sa Jericho. Nakita kami ni Ninong. Ito yung nag-ano sa atin. Ito naman yung nag-ceramic coating sa Ducati natin tsaka sa EDV 160. Marami nagtatanong kung saan yung location nila. Saan yung location nyo, pre? Valenzuela, Santolan, Gentidol yun. Yun, so wish nyo lang yun, nahanap naman yun sa Google Maps. Inquire kayo sa page nila, Jericho Detailing Garage. Sobrang solid quality. Happy birthday! Happy birthday. Grabe, parang ano, parang magdidibo lang ah. Gusto mo maging alive orientation. Kung gusto mo maging Orientation. alive yung event, dapat puro throw away ka, opening pa lang. Bigay na agad kami. Oo, opening pa lang, pang, bigay ka ng bigay. Then, bago mo siya i-acknowledge o bago mo i-acknowledge yung event, acknowledge mo lahat ng sponsor. Then, saka mo siya i-acknowledge kung ano yung nasa pro. Lights. Throw away na kami. Learn from the ano, the best. Yung tipong TF 50k per akyat. Ayun lang guys, pauwi na tayo. Congratulations kay La Cochera sa napaka-successful na birthday tambay. Yung mga kasama natin kayo ng umaga, sila Ninong nauna na bago itong mga kasama natin na Motospot, Team Panda, Cup, of course si Chris, Joshua, KM kasama natin syempre, at saka si na Budoy, at saka si Trish. Herco team, congrats. Ingat brother, ingat ah. Ingat, brother. Ingat tita, thank you Papa, Herco. Okay na tayo. Okay na. La! Huli ko yun ah! Oh shit! May ano tawag dito, may Mercato Central. So pag nakakain kayo, tapos yung food street, may medyo pricing nga lang. Ayun na, Bridgetown. Pauwi na rin kami guys. Mga nakita natin kanina ibang influencers sa mga subscribers na nakita tayo. Big shoutout sa inyo. Nabigyan natin ng mga stickers. Sumabot tayo yung stickers ni Vin. Nakita natin kanina sila Motomoy. Marami talaga nagbukas na opportunity. And marami tayong lalong na-meet because nag-small CC tayo. And nakakatawa yun sa part natin. Yun o, yung nag-host si James TV. Kunin yung host yan. Magaling yan. Yun o, Motospot. Outside, don't you pay the price? Outside, if you wanna go outside, don't you pay the price? I've been up no sleep, I'm a big dog, you ride with the sheep.